Ito ang mensahe na iniwan ng mga taga Cabuyao, Laguna na si Nilo Esquila sa comment section ng Facebook page ni Congressman Erwin Tulfo. Ang kanyang panawagan, ipagpatuloy daw sana ang pamimigay ng gamot sa katulad niyang senior citizen sa kanilang lugar. Pansamantala kasi itong itinigil dahil sa pagbabawal ng batas na mamigay ng ayuda o tulong ang mga opisyal sa panahon ng halalan. Tinungo ng punto Asintado Reload at ACT-CIS Party List Action Center Team si Mang Nilo sa Cabuyao, Laguna. Doon kasama ang iba pang mga kapwa senior at maging mga kababayang persons with disabilities, sama-sama silang nakiusap sa Commission on Elections na bigyan ng exemption na ang pamamahagi ng libreng gamot na nagsisilbi nilang maintenance sa kanilang kalusugan. Hingi po sana ako ng tulong sa inyo para kausapin ang COMELEC na i-lift yung ban ng pamimigay ng ng gamot. Aware naman kami na bawal ngayon yung pamigay ng pera kasi mag-eleksyon. Pero yung gamot to sana, wag naman po sana isali kasi basic yun social health service. Hindi lamang po during election nangangailangan ng gamot ang mga tao. Dagdag pa nila, malaking tulong ang libreng gamot na ibinibigay ng pamahalaan lalo na sa katulad nilang mahihirap. Health ito, health. Hindi ito pwede sa mga politika. Health ito, pangkalusugan, gamot. Ganun dapat ang nila. Hindi dapat nagbabawal yan. Sa pakikipag-usap naman ng aming team sa lokal na pamahalaan ng Cabuyao, Laguna, sinabi nilang bago pa lamang mag-umpisang election ban ay agad na silang humiling ng exemption sa COMELEC para sa pamamahagi ng gamot sa mga matatanda at PWD sa kanilang lugar. Ang problema, hindi raw ito inaksyonan ng COMELEC. Before the effectivity of the ban on September 15, a week before, humingi na kami ng exemption sa COMELEC na huwag isama ang pamimigay ng gamot sa mga ipinagbabawal. O dili kaya, bigyan kami ng permiso na makapamigay ng gamot sa aming mga kababayan hanggang sa oras ito na nag-uusap tayo. Wala pa kaming tinatanggap na kasagutan mula sa COMELEC. At ito na rin siguro ang paraan para makapagparating kami. Agad pinarating ng aming opisina sa pamunuan ng Commission on Elections ang hinaing ng mga senior at PWD sa Cabuyao, Laguna. Pangako naman ng COMELEC agad aaksyonan ng reklamo. At kahapon nga, ipinaalam ng City Administrator ng Cabuyao na natanggap na nila ang pag-aproba ng COMELEC sa hiniling nilang exemption. Sa ngayon ay hinahanda na raw ng lokal na pamahalaan ang pagsisimula muli ng pamamahagi nila ng gamot sa kanilang mga residenteng matatanda at may kapansanan. Bay Aljo, nasa linya nawala. Si mukhang pumayag yata ang COMELEC. Pumayag ang COMELEC na aprubahan. May proseso yung request natin. Kasi election tayo pala yan. nag-request doon Yeah. Na ang tanong ko sana sa kanila, ito ba ay para doon sa Cabuyao o buong bansa? Kasi marami mga LGU na ngayon na nagbibigay ng gamot sa mga senior citizen. At PWD. Teka mo, nakausapin muna natin itong si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Magandang umaga po, Attorney Laudianco. Hello. Attorney Laudianco, good morning. Hello po. Hello, Attorney. Naputol. Ayusin natin. Tatanong ko lang kasana sa kanya, yung naaprubahan ba ay yung sa yung Cabuyao lang or entire country? Kasi marami na tayong LGU o namimigay ng mga gamot. Sige, kasi eleksyon ngayon Ngayon ang unang araw ng pangangampanya. Sige, marami dyan. Mga nagmo-motorcade, motorcade. Baka mamaya yan, mamigay pa kayo ng mga candy dyan. Bawal yan, Bawal. Pati candy, bawal. Bawal. Lalo na pera. Flying kiss. Pwede. Pwede, flying kiss. Ito, alam ko, tumakbo ito. Puro flying kiss ang binigay nito. Ginagawa ng mga tao, ginaganon. Ginagawa sa kanya ulit. Huwag na. No. Pati si Kwan, yung kasama natin, si Cecil. Dyan na. Ito na. Nasa linya si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng COMELEC. Magandang umaga po,
Attorney Laudianco, this is Erwin Tulfo and Aljo Bendijo, sir. Yes, attorney. Magandang umaga po, Kong Erwin at Sir Aljo, at magandang umaga po sa lahat ng ating taga-subaybay sa buong mundo. Good morning po. Una po, nagpapasalamat kami at na-actionan po ninyo yung kahilingan ng mga taga-Kabuyaw, Laguna na ma-exempt sila sa election ban, yung pamamahagi ng mga gamot doon. Pero ang tanong po natin, Kabuyaw lang po ba or this is effective throughout the country po, yung mga LGU na namimigay ng mga gamot sa mga senior citizen at PWD? Opo, Sir Erwin, Sir Aljo, yun po kasing Resolution 10944 ng COMELEC na patungkol sa Section 261 po ng Omnibus Election Code, yung pamimigay ng social services during po na election period ay talaga pong in-implement natin yan. Pero iniklian pong period from September 15 lamang po hanggang October 30. Pero kaya nga po namin ito ginawa para po mabigyan ng sapat na panahon ang ating mga local government units, ang ating pong mga national government units na humingi ng exemption. Kasi po ito ay requirement sa Section 261Q na ina talaga pong para mapatunayan natin, ma-ensure na hindi po magagamit sa pangangampanya ang social services. Makakaasa po kayo sa pangako ni Chairman Garcia, Kong Erwin, Sir Aljo, na mabilis pong inaaksyonan ang lahat po ng request for social services. Sa mag-request ka muna, bawat LGUs, tama o ba? Tama po. Okay. Ito po kasi nasasaad po sa ating Omnibus Election Code na kailangang may prior permission po for the social services, pati na rin po sa disbursement ng public funds. Okay. So, sa bagay, 2 weeks lang naman yun by Aljo. So, kailangan lang talagang gawin ng mga LGU attorney ay mag-request. Tama po kayo at din naman po ay kaagarang binibigay po ng pahintulot ng COMELEC po. Okay. Maiba po tayo, mabilisan lang. Ano na hong balita sa first day of campaigning ngayon? Lahat po ba ay nasunod naman? Wala naman po mga Erwin, magulo. Opo, kinagagalak po namin balita sa inyo. Kami po ni Chairman Garcia nandito sa Davao City. Kahapon po kami nasa Jensa noong nakaraan, Cagayan de Oro, Zamboanga. Maayos po at malinis po ang ating pamayanan. At pang reports pumapasok po, sumusunod po ang ating mga kababayang kandidato. Kasi po alam nila, magamat sila sa barangay na nangangampanya, 110 million Pilipinos po ang nagbabantay sa kanila. Yun po ang kagandahan ngayon. Nire-report po sa COMELEC ang lahat ng paglabag at kinapakita po namin, kakasuhan po namin sila talaga ng kaso kung Erwin Celajo. Attorney, may tanong lang ako. Halimbawa, ang isang kandidato ay may pending cases for disqualification at siya'y nanalo. Ano po mangyayari sa kanya? Kung sakali po maging pinal na ang desisyon ng COMELEC at ang desisyon ay disqualified siya kahit po nakapanumpa na siya, kahit po nasimulan na niya ang kanyang trabaho, mapapababa po siya ng Commission on Elections. So, hindi po pending kasi narinig ko kanina, pag may pending ka na kaso, hindi ka makakaupo. Hindi po. Hindi. Kailangan Okay. pong ang decision po. Lagi naman po ang COMELEC pag naging final and executory po, Sir Aljo. Sir, alam nyo ba na nagkakaproblema ang mga senior citizen natin na hindi mabibigyan ng gamot kasi kasama pala sa election ban yung pagbibigay ng gamot. Pero the only way is kailangan yung LGU na nagbibigay ng gamot ay humingi na exemption, attorney. Tama po kung Erwin, on the case of the Senior Citizens Commission po, ginawa din natin as early as July, August, nag-communicate na tayo sa COMELEC anticipating ang election ban kasi yung sa Elderly Filipino Week, alam nating kailangan tayong mag-celebrate eh. Opo. So with the celebration of all the senior citizens, kailangan ding mapakita sa mga seniors na regardless of election, mag-celebrate tayo. But we have to see to it na walang partisan politics na nasa celebration. Kaya humingi din kami ng permiso sa COMELEC, including pag-recruit ng mga empleyado dahil we are under pressure. Kailangan i-transfer yung function sa DSWD papuntang NCSC. Kaya hanggang ngayon, andito kami sa Jensa ngayon na kung Erwin na recruiting personnel for Cluster Region 7.